sa personal na pagbisita ni DOJ Secretary Frederick Vida sa Czech Republic para kumpirmahin ang umano'y pagkakaaresto sa dating mambabatas na si Saldico. Inanunsyo niya na wala na sa kustudiya ng otoridad ang nasabing mambabatas. Ang nangyaring ito, ikinadismaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nag-anunsyo ng pagkakaaresto kay Ko. Sa kabila nito, makikipag-ugnayan pa rin ang Pilipinas sa bansa upang maproseso ang pagpapauwi kay Ko. Narito ang report ni Alvin Pelobelio. Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang parehong envoy ng Czech Republic at ng France kasunod ng pagtawid ni dating Ako Bicol Party List Representative at ngayon pugante na si Saldico mula Prague patungong Germany. Sa larawang ibinahagi ng Presidential Communications Office, nakapulong ni Marcos ang France Ambassador to the Philippines at ang Charge d'Affaires ng Embahada ng Czech Republic nitong Miyerkules upang magtanong ng paglilinaw sa estado ni Ko. Ipinahayag daw ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya sa sitwasyon ng dating mambabatas na nasasangkot sa maraming kaso kaugnay sa katiwalian sa multi-billion pesos na flood control project ng pamahalaan. Walang pasubali, walang pagkakamali sa naging pahayag ng Pangulo para sa taong bayan. Kahapon, Miyerkules, nakipagpulong ang Pangulo kay Ms. Tenzin at French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanelle, kaugnay sa kaso ni Ko. Dito ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pagkadismaya matapos na ma-release ang puganting si Ko mula sa kustudiya ng Czech Republic at nanatiling nasa Europe. Sa patuloy raw na pagsusumikap ng pamahalaan na nanatiling at large si Ko sa Europa. Humingi ng impormasyon ng Pangulo kung bakit pinakawalan ng Czech authorities ang isang fugitive. Sa kabila nito na nanatiling malakas ang relasyon ng Pilipinas sa France at sa Czech Republic. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, patuloy na magsusumikap ang pamahalaan para maiuwi sa bansa ang puganting mambabatas para harapin ang graft at malversation case na isinampa laban sa kanya. Hiniling din ng Pangulo na maliwanagan at maipaliwanag at iginiit na hindi dapat maging kakulangan ng ibang bansa para sa mga tumatakas sa kamay ng batas sa Pilipinas. Limitado lang rin daw ang maaaring maibigay na impormasyon ng Czech Republic dahil sa international law, pero pagtitiyak ng pamahalaan ng Prague, tutulong sila sa pagpapadali ng pagpapauwi sa dating mambabatas. Tiniyak naman ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro na wala raw tinatago ang pamahalaan sa tunay na estado ni Ko. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.